pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdarakila, tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus naman. Dobling paggalang po sa ating minamahal at iginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeda at ang patuloy nating pag-alala sa mga ginintuang turo at aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Pagbati din po sa kanilang mga beloved children. At sa inyo po mga minamahal, mapagpalang gabi na po sa ating lahat sa ngalan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon kasi muli po nabigyan po ako ng pagkakataon na maluwalhati at maluwalhati ang kanyang banal na pangalan sa kanyang mga ginawang kabutihan sa aming buhay. Pinagpapasalamat ko sa mahal na Panginoon po, isa rin po ako sa magpapasalamat sa mahal na Panginoon doon sa nakaraang bagyo. Dahil talagang bilang tao po, hindi po talaga maiwasan natin ang magkaroon po ng takot. Kasi unang-una po yung bahay po namin talagang, sabi nga po, lumang-luma na. Nung kinalingguhan po, siguro po mga 4 o'clock, ako po yung gumising ng maaga, kami po na aking beloved. Habang malakas po yung hangin, talagang nananalangin po kami sa mahal na Panginoon na sana wag naman po mabuhat yung aming bubong. Kasi talagang ang nangyayari po, habang nananalangin po kami, yung doon po sa may, sa may bodega, natanggalan na po ng isang bubong. Sabi ko, mahal na Panginoon, wag mo namang ipahintulot na lahat matanggal kasi para na kami dito siguro, kinaumaga para na kami mga basang sisiw. Ang nangyayari lang po, ang nangyayari po sa aming bubong, umaangat siya, bumababa, umaangat, bumababa. Pag umaangat po, lagi sinasabi, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus. Bababa na naman po. Parang ganun lang po ang nangyayari. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, huwag mong ipahintulot. Hanggang sa, ganun lang po talaga nangyayari. Hindi naman po talaga natanggal yung bubong namin. Kaya pinagpapasalamat ako sa mahal na Panginoon kasi talagang powerful talaga yung sasabihin mo, in Jesus' name, in Jesus' name. Parang pinipigilan po ng mahal na Panginoon na tanggalin yung aming bubong. Kaya laking pasalamat ko talaga sa mahal na Panginoon. Pinagpapasalamat ko pa rin sa mahal na Panginoon kasi meron po talaga akong nararamdaman sa aking tenga. Halos matagal na po, almost siguro 3 months na po nangyayari. Parang umuugong po yung tenga ko tapos habang umuugong siya, masakit. Tapos sabi ko, mahal na Panginoon, tulungan mo naman ako kasi alam mo namang wala akong panggamot dyan. Ayoko po na magpapatak ng kung ano-ano. Kaya sabi ko, tuwing magkakaroon po tayo ng gawain, talagang lumuluhod po ako sa mahal na Panginoon. Sabi ko, mahal na Panginoon, kahabagan mo ako. Kasi alam mong sa'yo lang talaga ako umaasa. Talagang halos tuwing may gawain po, ganun ang ginagawa ko. Iniiyak ko po talaga sa mahal na Panginoon. Kaya talagang napakadakila po ng Diyos kasi ngayon po, wala na siya. Pinagaling na po ng mahal na Panginoon. Hindi ko na po talaga siya nararamdaman. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, salamat. Napakadakila mo talaga sa akin. Kaya din po sa tuwing magkakaroon po talaga ng gawain, talaga pong ang gawa po ng kaaway, laging nandyan. Sabi ko, kahapon nga po, sabi ko, bukas, sabi ko, dapat makapag-overnight ako kasi talagang ayoko nagliliban sa gawain. Tapos kanina sabi ko, pag uwi ko galing doon sa aking beloved son, sabi ko, grabe ang sakit ng ulo ko. Nanalangin ako sa mahal na Panginoon. Sabi ko, mahal na Panginoon, tanggalin mo yung sakit ng ulo ko kasi gusto kong makadalo sa gawain. Gusto kong makapag-overnight. Habang kumakain po ako, sabi ko, mahal na Panginoon, kahabagan mo naman ako. Gusto kong makapunta ng gawain. Pagkatapos ko pong kumain, parang nagdahilan lang po, yung sakit ng ulo ko biglang nawala po. Kaya nagpapasalamat ako sa mahal na Panginoon kasi talagang lagi niya po akong binibigyan ng kalakasan. Yun lang po talaga ang lagi kong hinihingi sa mahal na Panginoon, ang kalakasan. Kasi sabi ko, mahal na Panginoon, kung wala ka, siguro baka isa na rin ako sa ginugo po ng sakit. Kaya nagpapasalamat ako sa mahal na Panginoon kasi lagi kong hiningi sa Kanya. Lagi niya akong bibigyan ng kalakasan, lalo sa aking beloved. Nagpapasalamat ako sa mahal na Panginoon kasi talagang sabi ko nga, hindi ako magsasawa kahit matagal nang pinagaling ng mahal na Panginoon ng aking beloved. Talaga hindi ako magsasawa, paulit-ulit na pasalamatan siya sa kanyang mga ginawa sa aking beloved. Nagpapagaling niya sa sakit na kidney.
Kaya talaga sabi ko, mahal na Panginoon, ilang beses ko mang sabihin to, ilang beses ko mang ulit-ulitin. Kulang ang salita na salamat sa pagpapagaling mo sa akin, beloved. Dahil kung wala ka, di ko alam kung buhay pa siya ngayon. Nagpapasalamat ako sa mahal na Panginoon kasi talagang kahit hindi man kami karapat-dapat, isa rin kaming basahan sa kanyang banal na harapan. Naabot din kami ng panalangin na ating beloved at minamahal na pastor. Isa rin po kaming naabot ng kanyang panalangin. Kaya kami po'y kinahabagan din ng mahal na Panginoon. Nagpapasalamat ako sa mahal na Panginoon kasi kung hindi po pinagaling ng mahal na Panginoon ng aking beloved, siguro, di ko alam kung nandiyan pa siya or grabing gastos po ang aabutin. Talagang napakabuti po ng mahal na Panginoon sa aming buhay. Ngayon din sa yung pagpapagaling niya sa aming mga karamdaman, talagang sabi ko nga, mahal na Panginoon, iniisip kong imposible, pero talagang nangyayari kasi dakila ang Diyos sa aming buhay. Pinapakita niya talaga na talagang buhay siya. Kaya nagpapasalamat ako sa mahal na Panginoon kasi napunta kami dito sa banal na gawain na to. Isa rin kaming na-save dito. Siguro kung wala kami dito, hindi kami napunta dito sa banal na gawain. Di ko alam kung nasaan na kami ngayon. Kaya salamat sa mahal na Panginoon sa kahabagan niya sa amin. Hindi man kami karapat-dapat, pero patuloy niya kaming kinakahabagan. Kaya pinagpapasalamat ko rin sa mahal na Panginoon ang mga kalakasan, pag-iingat, na patuloy niyang pinagkakaloob sa amin. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan, kapasalamatan, pagdarakila at pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus lamang.